Pagka-uwi nila Magnus at Mang Ambo sa resort, ay agad na silang sinalubong ni na Tomby at Pandoy para ipaihaw ang nabili nilang liempo. Bumili na rin sila ng malalaking tahong na isasama sa pagpapaihaw. Pasado alas 12 ay naroon na silang lahat sa may cottage malapit sa tabing dagat. Mags, kumusta nga pala ang lakad nyo ni Mang Ambo tungkol sa subdivision? Tanong pa ni Pandoy. Ayos na, nakausap ko na ang mismong negosyanteng developer noon, si Ronaldo Horia. Siya ang target ng sumpa ng pamilya ng Katutubo na may-ari mismo ng lupain. Walang duda na siya ang nagpapatay sa buong pamilya. Base kasi sa kanyang pananalita, wala siyang pakialam sa kalikasan. Palaging pera at pag-unlad ang kanyang bukang bibig. Pinasinungalingan niya rin lahat ng aligasyon tungkol sa sumpa na nangyayari sa kanyang subdivision. Pero may pagkakataon na tayo para mag-imbestiga sa loob mismo ng subdivision. Binigyan niya ako ng permiso na mag-overnight sa isang luxury unit na kanyang pinagmamalaki. At malapit iyon sa unit na inuuko pa ngayon ng pamilya niya. Naroon daw ang kanyang buong pamilya at mga apo. Tayong lahat ang mag-overnight doon para magmasid sa lugar kung meron bang kakaiba. Sabi naman ni Maris. Pati ako? Oo, pati ikaw. Dahil ang sabi ko kay Ronaldo na ikukonsulta ko muna sa misis ko kung aprobado ba ang unit doon. Saka ako magpapasya kung bibili o hindi o kung aling unit ang kukunin. Sabi naman ni Tomby. Seryoso? Bibili ka ng unit doon, Mags? Ito naman, parang hindi sanay sa ginagawa nating pag-undercover. Siyempre front lang iyon para i-entertain tayo na Ronaldo. Nagpakilala kasi ako sa tunay kong pangalan at pina-background check niya kaagad sa kanyang sekretary. Kaya alam niyang may kakayahan akong bumili ng unit sa subdivision niya. Sabi naman ni Maris. Sana lang no, takot sa mosquito repellent ang mga insektong iyon. Dahil kung hindi, magkakabutas-butas talaga ang katawan natin doon. Sabi naman ni Mang Ambo. Hoy, kayong dalawa, samahan niyo ako sa bayan mamaya. Bumili tayo ng maraming Baygon spray. Para kung sakaling pati tayo ay salakayin ng mga insekto, ay may panlaban man lang tayo. Oo sige, bumili nga tayo noon. Pagsang-ayon pa ni na Tomby at Pandoy, na biglang kinabahan dahil sa misyon nila sa subdivision na inaatake ng mga insekto na padala ng sinaunang tribo. Maghapon silang nag-relax at nag-inom sa tabing dagat. Sakto rin naman na hindi masyadong mainit ang panahon dahil tila nagbabadyang umulan. Kinagabihan, pare-pareho na silang sakto ang kargang alak sa katawan. Maaga silang nagsipahinga. Kinabukasan, pagkagising, ay nagpunta sila sa grocery para bumili ng scotch tape, butane gas at insect spray para handa na sila sa magiging misyon sa kinagabihan. Saktong papalubog na ang araw ay umalis na sila sa resort upang tumulak na sa nasabing subdivision. Pagkarating pa lang sa gate ay hinarang na sila agad ng mga gwardya. Sir, tapos na po ang oras ng tripping. Bukas na uli ng 9 AM ang open gate para sa mga tripping at potential buyers. Sabi naman ni Magnus. I'm Magnus Argente. Nakausap mo kahapon si Ronaldo. Ang sabi niya, sabihin ko lang daw dito sa gate ang pangalan ko at may approval na ako para pumasok. Bali, mag-i-stay kami ng pamilya ko sa isang unit malapit sa bahay ni Ronaldo. Sabi naman ng isang gwardya sa kasama na nasa loob. Buddy, Magnus Argente raw. May isang papel na tinignan ang gwardya sa loob. Tapos sinabing, Oo bad, papasukin mo. May bili na si boss na patuluyin sila. Sige sir, pwede na po kayong tumuloy. Enjoy your stay sir. Sana may magustuhan kayong unit para kasama na rin kayo sa magiging homeowners dito. Yeah, that's the plan. Kaya nga narito kami para ma-experience ang environment rito kapag gabi. Okay sir, dire-diretso lang po. Tapos pagdating sa dulo, kakaliwa. Tapos pagkarating sa isa pang dulo, ay sa kanan naman. Nasa kaling iyon na ang unit nila Boss Ronaldo. Okay sige pare, salamat. Sagot pa ni Magnus. Tapos tinanguan na si Mang Ambo na paanda rin na ang sasakyan.
Marahan lang ang takbo ng sasakyan dahil inoobserbahan nila ang bawat bakanting unit na nadadaanan. Wow, Mags! Grabe! Ang gaganda ng mga bahay rito. Napakasosyal. Wika pa ni Pandoy. Sabi naman ni Mang Ambo, magaganda lang ang design, pero pangit ang environment. Kasi tignan nyo, walang totoong puno. Lahat ng puno na makikita ay mga palmera lang. Pang-design lang yan para sabihing may puno. Kasi binungkal na nila ang buong lugar. Noong matapos na ang mga unit ay saka nilagyan ng puno ng palmera na binunot lang din sa kung saan at itinanim dyan. Mas mabuti pa ang kapaligiran sa mansyon sa Bohol. Totoong mga puno ang nakapalibot. Palagi tayong nakakakain ng mangga, santol, bayabas at kayumito. Yun ang totoong puno na matatawag. Maliban sa nakakapagbigay ng preskong hangin, may makakain din na bunga. Sabi naman ni Magnus, oo Mang Ambo, tama ka. Hindi ako fan sa mga ganitong bahay. Parang napakalimitado lang ng pagkilos mo Tsaka parang wala ding preskong hangin. Okay lang ang ganito kung nasa syudad ka talaga. Pero kung sa probinsya, mas maganda pa rin yung nasa pangkaraniwang pamayanan. Ilang saglit pa ay narating na nila ang unit na sinasabi ni Magnus. Ayan na ang unit na sinasabi ko. Wika pa ni Magnus. Pagkatulak niya sa maliit na gate ay bukas iyon, kaya tumuloy na siya sa loob at binuksan naman ang malaking gate para maipasok ang sasakyan. Iniangat ni Magnus ang doormat at nakita roon ang susi, kaya kinuha niya na rin iyon at binuksan ang bahay. Nakakailang minuto pa lang silang naroon sa loob nang makarinig sila ng pag-doorbell. Mags, may tao sa labas, gwardiya yata. Wika pa ni Pandoy. Lumabas naman si Magnus at pinuntahan ang gwardiya sa labas ng gate. Sir, magandang gabi po. Kayo po ba si Sir Magnus Argente? Oo, ako nga. May ipinaaabot po sa iyo si Boss Ronaldo. Sige po, aalis na ako. Wika pa noong gwardiya pagkaabot noong sobre tapos umalis na. Noong buksan ni Magnus ang sobre ay may isang card doon at nakasulat ang mensahe na iniimbita sila Magnus at ang asawa nito para sa isang casual dinner kasama ang pamilya ni Ronaldo. Pumasok agad si Magnus sa bahay. Maris, nasa sasakyan naman ang iba mong mga damit, di ba? Oo, bakit? Ini-invite tayo ni Ronaldo para sa dinner. Sabi naman ni Tomby. Paano kami? Hindi kami pwedeng isama? Sabi naman ni Magnus. Bakit? May Americana coat ba kayong maisusuot papunta roon? Hala, kakain lang ng hapunan, mag-a-Americana pa? Wika pa ni Pandoy. Oo, kasi guest tayo sa bahay na iyon. Tsaka hindi yun buffet na kainan. Baka nga, pika-pika lang iyon, yung parang mga tusok-tusok tsaka mga salad. Dahil ang sadya talaga nila ay para makilala ako at makumbinsi na bumili ng unit rito. Sabi naman ni Tomby, magluluto na lang ako ng pansit canton kaysa magsuot ng Americana coat para lang magtusok-tusok ng iilang salad at iinom ng kalahating basong wine. Nagsalita naman si Maris. Anong oras daw? 8 p.m. May oras pa pala tayo para maghanda. 7 pa lang naman. Wika pa ni Maris at nagpunta na sa sasakyan upang kumuha ng matinong damit na maisusuot sa dinner invitation. Bago sumapit ang eksaktong alas 8, ay umalis na ng unit sina Maris at Magnus. Nilakad lang nila papunta sa bahay nila Ronaldo. Abot tanaw naman iyon at hindi pa aabot ng 10 unit ang layo mula sa tinutuluyan nila. Pagkarating sa tapat ng gate ay pinindot ni Magnus ang doorbell. Nagulat siya dahil noong lumabas ang isang katulong ay nakasunod na rin sa likuran nito si Ronaldo at sinabing siya na ang sasalubong. Mr. Argente, magandang gabi sa iyo at sa iyong magandang may bahay. Bati pa ng lalaki. Sabi naman ni Magnus, magandang gabi rin sa iyo, Mr. Hoya. Just call me Ronald. Ronald, si Maris nga pala, misis ko. Hi, Mrs. Argente. Magandang gabi rin po sa iyo.
Maris na lang din po itawag mo sa akin. Okay, let's go inside. I'll introduce you to my beloved family. Ang aking buhay at ang dahilan ng lahat ng aking pagsisikap. Tumango lang sila Magnus at sumunod na. Dinala sila sa isang mahabang lamesa at may mga nakaupo na roon. Narito na ang guest natin for tonight, sina Mr. and Mrs. Argente. But you can call them Magnus and Maris. Magnus, Maris, ito naman ang aking may bahay, si Hilda. Tapos ang panganay kong anak na si Gina at ang asawa niyang si Jude. Naroon sa room ang mga anak nila, pinabantayan ng yaya. Medyo makukulit kasi at may ingay ang mga iyon, kaya hindi ko na pinasabay rito. Tapos ito naman ang aking middle child na si Alice at ang asawa niyang si James. May isang anak na rin sila. Nandun din sa kwarto, pinaligpit na namin. Tapos ito naman ang aking bunso, si Roldan. Magna yan. Tila sarkastikong pagkakasabi pa ni Ronald noong ipakilala ang kanyang bunsong anak na lalaki na nakasuot ng itim. May itim na hikaw sa tenga at sa ilong. Maging ang labi nito ay may hikaw rin. Sabi naman ni Maris, "Wow, Magna? Magna cum laude?" Natatawang sumagot si Ronaldo. "I'm afraid not, Maris. Dito sa bahay namin, Magna means magna 9 years na sa college pero wala pa rin natatapos na kurso. Puro kasi barkada at gimmick ang inatupag." "Ay, ewan ko sa batang yan. Siya pa naman ang inaasahan kong magpapatuloy ng aking nasimulang negosyo. Pero paano iyon mangyayari kung ganito ang takbo ng utak niya, pang high school?" Tila disappointed na pagkakasabi pa ng Ginoo. Nagsalita naman ang panganay na anak nito. "Dad, tama na yan. Hindi lang talaga pare-pareho ang lahat ng tao. May ibang late na nagseseryoso. Roldan will come around on his own terms." Hindi na sumagot ang lalaki at umupo na sa pinakadulong upuan ng lamesa katabi ang asawang si Hilda. Ang anak na bunso naman ay napahiya. Tumayo ito at nag-walk out. Muling nagsalita si Ronald. "Pasensya na kayo Magnus at Maris. Nasaksihan niyo pa ang aming kaunting family drama. Bihira ko kasi makita ang batang yan. Kaya kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon na makaharap siya, ay hindi ko maiwasang magbitaw ng salita na hindi maganda. Halos lahat naman yata ng pamilya ay may kanya-kanyang personal na problemang kinakaharap. At ito ang sa amin. Sige na, magsimula na tayong kumain. Naway hindi pa kayo nawalan ng gana sa inyong mga narinig." "Wala yun. Gaya ng sabi mo, lahat ng pamilya ay may ganyang problema. Ang totoo niyan, sa pamilya namin, ako ang katulad ng bunso mo. Mas gusto ko ang simpleng buhay kaysa sa humawak ng negosyo. Noong makatapos ako ng pag-aaral, ay nagtrabaho ako bilang pangkaraniwang staff sa bangko. Boring ang trabahong iyon, pero iyon ang gusto ko. Yung hindi mauubos ang oras ko sa pagtatrabaho. Pagka-uwi ay diretsong gimmick na kasama ng barkada. Halos lahat din ng bisyo ay nasubukan ko, maliban doon sa pulbos." Tila namangha naman ang buong pamilya sa narinig na kwento ni Magnus. Kailan nagbago ang pananaw mo at pinanghawakan ng hasyenda?" Tanong pa ni Ronald. "Noong mamatay si lola ko, buong pamilya kasi namin ay nagdesisyon na ibenta na ang hasyenda dahil walang ni isa sa kanila ang may gustong humawak o mamalakad roon. Naawa ko sa mga magsasakang mawawalan ng trabaho dahil siguradong kapag nabili iyon ay maglalagay ng sariling mga taong pagkakatiwalaan nila ang makakabili. At saan mapupunta ang mga trabahador na maaalis doon? Kaya naisip kong kunin na ang pamamalakad at nagtuloy-tuloy na nga. Napaunlad ko pa iyon at hindi naglaon na acquire ko na rin ang kabilang hasyenda. Kaya mas lalo pang lumawak ang hawak kong hasyenda. Nagdagdag ako ng maraming tao, lalo na sa isang hasyenda na na-acquire ko. Masyadong mababa ang workforce nila doon, kaya mababa ang productivity. Burnout na masyado sa trabaho nila ang mga trabahador. Mababa pa ang pasahod. Tinaasan ko ang sahod ng lahat ng trabahador ko at nagdagdag ako ng benefits na isang sakong bigas kada buwan para siguradong may maipanlalaman sikmura ang pamilya ng trabahador kahit pa maging lasinggero ang padre di pamilya nila." "Wow, iyo!
Napakaganda ng ginawa mo. Isa ka palang magaling na negosyante. Wika pa ng asawa ni Ronaldo na si Hilda. Hindi ko naman po nakikita na isa akong magaling na negosyante. Dahil alam naman natin na dahil sa ginawa ko, madaragdagan ang expenses ng hasyenda. At hindi yun smart move para sa isang negosyante. Ang pinapaangat ay dapat income at hindi ang expenses. Pero ako kasi, iba ang purpose ko. Gusto ko na makinabang ang totoong mga naghihirap at nagtatrabaho sa hasyenda. Tutal, hindi naman iyon ang main source of income na inaasahan ng pamilya namin. Kumukuha lang din ako ng kaunti sa income ng hasyenda para sa panggastos ko sa pang-araw-araw. Napailing-iling si Ronaldo. Napasabi naman ang asawa nitong si Hilda. Anong masasabi mo, mahal ko? Ang masasabi ko lang, totoo lahat ng sinabi nitong si Magnus. It's not a smart move para sa isang negosyante ang ginawa niya. Pero nakadepende iyon sa purpose ng may-ari. Kagaya niya na wala namang mahigpit na pangangailangan. Kaya ayos lang na kumita ng barya o hindi kumita at all. Pero bilib ako sa kanyang intensyon na makatulong sa mahihirap. Sumabat naman ang panganay na anak. Siguro dad, we should start incorporating Magnus' idea in our own company. Hindi naman totally. Pero a little wage increase every year won't hurt the financial status of our business. Sumagot naman ang ama na halatang hindi sumasang-ayon. I don't think it's a good idea, anak. Pero malay natin, in the next 10 years, we may rethink our salary rate. Paliwanag pa ng ama na hindi diretsong sinabi ang kanyang pagtutol. Anong masasabi mo, Magnus, sa unit na inuukupan nyo ngayon? Sabi naman ni Magnus. Wala pa kaming masabi dahil hindi pa kami nagkakaroon ng pagkakataon na matignan ang buong property. Kararating lang namin noong matanggap namin ang invitation mo. Kaya inuna na namin ang paghahanda sa pagpunta rito. That's a good point and I'm sorry. But I can allow you to stay up to 3 days to give you ample time to evaluate the property itself and the material used in each part. Oo, magandang ideya yan, Ronald. Huwag kang mag-alala, may mga kasama akong mga kaibigan. I will make sure na malinis ang property pag alis namin. Thank you. Maiksing sagot pa ni Ronaldo at ipinagpatuloy na ang pagkain. Maliban sa property, ay pinag-usapan din nila kung may anak na ba sila Magnus at Maris at kung kailan ang mga ito planong mag-anak. Dahil sa topic na iyon ay ilang beses nasamid si Maris at namula dahil sa itinatagong pagkailang sa naturang topic. Makalipas ang 2 oras na kwentuhan, habang naghahapunan, ay magpapaalam na sana si Magnus na uuwi na sila ni Maris. Nang may babaeng biglang nagsisigaw ng tulong sa labas ng bahay, kaya nataranta ang lahat na nagtakbuhan upang alamin ang nangyayari. Laking gulat nila nang makita ang bunsong anak ni Ronaldo na nakabulagta sa lupa sa loob lang din mismo ng compound. Dali-dali itong nilapitan ng ama at sinapu ang ulo. Pero nabitawan din ito agad noong makitang naging buto na ang mukha. Maging ang mata ay wala na. Napatili ang lahat ng kababaihan sa takot at pandidiri sa nakita. Tumayo si Ronaldo at hindi alam ang gagawin. Ilang saglit pa ay biglang naglabasan ang hindi mabilang na mga insekto na hindi nalalayo ang itsura sa bubuyog, pero kulay itim ito at nagmumula sa loob mismo ng ulo ni Roldan. Kaya halos lahat sila ay nagsisuka sa nakita. Napasabi naman si Maris, "Naku Magnus, nandito na sila." Narinig naman iyon ni Ronaldo. "Sinong sila ang sinasabi nyo?" Nagkatinginan sina Magnus at Maris na tila pinag-iisipan kung sasabihin na ba ang totoo. Sabi naman ni Magnus, "Sa loob na natin pag-usapan, Ronald, hindi ligtas dito." "Hindi! Dito mo ipaliwanag para marinig ng buong pamilya ko." Napabuntong hininga si Magnus at magsasalita na sana nang biglang sumigaw ng pag-aray ang lalaking si Jude. Natumba iyon at bumubula ang bibig. Nabaling doon ang atensyon ng lahat. Sabi naman ni Magnus,
Magsipasok na muna kayo lahat. Hindi kayo ligtas rito. Pero tila hindi siya naririnig ng buong pamilya. Kanya-kanyang drama ang mga iyon na animoy nasa pelikula na naghahanap ng atensyon. Ilang sandali pa ay napasigaw na rin ang katulong na nakatayo sa may pintuan. Ate Gina, si Mika at Junjun! Pagkalingon nila sa dalawang bata ay natumba na rin at kumikisay. Sabi ni Maris, mauubos kayong lahat kapag hindi kayo pumasok sa loob ng bahay. Doon pa lang nakinig ang lahat. Pinagtulungan nilang buhatin papasok ang mga nawalan ng malay dahil sa kagat. Tapos biglang nakita nilang natakpan ang liwanag ng buwan na tumatanglaw sa harapan ng bahay. Kaya pare-pareho silang napatingala at nakita na napakaraming kumpul ng itim na bubuyo at nagliliwanag ang mga mata ng mga iyon. Dahil sa nakita ay nagtulakan papasok ng bahay ang mga iyon. Hinila ni Ronaldo sina Magnus at Maris sa isang silid sabay sabing, anong alam niyo sa nangyayari sa pamilya ko? Magsalita kayo, kung hindi ipapakulong ko kayo. Bago pa makasagot si Magnus ay pumasok na rin sina Alice at James sa loob ng silid. Nagsalita si Magnus. Ang mga insektong nakikita nyo ay hindi bubuyog, kundi mga sinaunang insekto na nabubuhay lamang sa pamamagitan ng orasyon. Binubuhay ang mga iyan para magsagawa ng utos ng isang may dugong babaylan o mangkukulam. Ayon sa aming pag-iimbestiga, isang tribo na nagmula sa angka ng mga babaylan ang natirang naninirahan sa lupaing inuukupa ngayon ng subdibisyon. Pinatay ang buong pamilya nila, pero bago namatay ang padre di pamilya, ay nagawa noon magbitaw ng sumpa at orasyon para buhayin ang mga insektong iyan at patayin ang taong nag-utos na ipapatay sila. Hanggat hindi napapatay ang taong iyon, ay magpapatuloy sa pananalasa ang mga insekto at uunahin noon ang mga taong nakapaligid sa taong target nila. Ngayon Ronaldo, masasabi mo bang hindi ikaw ang nagpapatay sa pamilya na siyang may-ari ng lupaing ito? Hindi nakasagot si Ronaldo, tapos nang patanong ang anak niyang si Alice. Dad, tell us na hindi mo iyon ginawa at wala kang kinalaman sa pagkamatay noong pamilyang may-ari ng lupaing ito. Imbis na itanggi, ay sinabi pa ng ama, ginawa ko lang ang tama para sa negosyo natin at para sa bayang ito. Dapat mga ako ituring na bayani ng bayan na ito dahil nakapagdala ako ng maraming negosyante rito at maraming trabaho. Kaya walang karapatan ng kahit sino man na husgahan ako. Napasabi na lang ang asawang si Hilda. My goodness Ronaldo, hindi ko alam na isang mamamatay tao ang lalaking pinakasalan ko. Handa kang pumatay para lang sa negosyo mo? Galit naman na sumagot si Ronaldo. Ginawa ko lang iyon para maibigay lahat ng luho na gusto nyo. Tapos ngayon, ako na ang lumalabas na masama. Hindi na nagsalita sina Magnus at Maris. Hanggang sa marinig nilang pumalahaw ng iyak si Gina, ang panganay na anak ni Ronaldo. Dad! Si Jude! Kaya dali-daling naglabasan ang pamilya at nagtungo sa sala. Sumunod na rin sila Magnus sa paglabas at nalamang tumigil na sa paghinga ang lalaking si Jude na asawa ni Gina. Maya-maya ay tumigil na rin sa paghinga ang batang si Junjun. Halos mabaliw na ang lahat sa mga nangyayari. Sabi naman ni Ronaldo, bakit hindi nyo pa isinusugod sa ospital? Sabi naman ng katulong, Sir, hindi po tayo makakalabas ng pinto. Napakaraming bubuyog sa labas. Napalingon ang lahat sa bintana at nakitang halos mabalutan na ng insekto ang bintana nila. Lalo pa silang nagkagulo noong may mga insektong nakapasok na dumaan sa air vent ng CR. Kanya-kanyang takbo sila sa loob ng bahay habang ang iba naman ay humahampas gamit ang tuwalya. Dad, do something! Sigaw pa ng pangalawang anak ni Ronaldo na si Alice. Noong mapalingon si Ronaldo sa asawang si Hilda, ay nakatayo na lang iyon sa tabi habang nakahawak sa leeg. Nasabi noon, Mahal, nakagat ako sa leeg. Tapos dahan-dahan na iyong bumagsak sa sahig. Hindi na rin iyon nasalo ni Ronaldo
Dahil hindi rin naman siya nakakilos agad, napabaling si Ronaldo kay Magnus at Maris, sabay sabing, "Sabihin nyo, anong kailangan kong gawin para matigil lang ang pag-atake ng mga insektong ito sa pamilya ko?" Sumagot naman si Maris, "Kailangan mong ibigay ang hustisya sa pinatay mong pamilya." Tumulo ang luha ni Ronaldo, sabay dahan-dahang naglakad papalapit sa pinto. Nakita naman ito ng anak na si Alice. "Dad, what are you doing?" Sumagot naman ang ama, "Sorry anak, this is the only way. And after I'm gone, ipasira nyo na ang buong subdivision at pataniman ng maraming puno. Tapos i-donate nyo sa pangangalaga ng mga indigenous people ang titulo ng lupain para patuloy itong mapreserba habang buhay." "Dad, no!" Sigaw pa ni Alice, pero wala na silang nagawa noong lumabas ng pinto ang ama. Isang mahabang palahaw na lang ng ama ang narinig nila pagkatapos noon. Nawala bigla lahat ng mga insekto na nakadapo sa mga bintana. Dali-daling lumabas ng bahay si Gina upang sundan ang ama. Pero napaluhod na lang ito habang umiiyak noong makitang mas malala pa sa nangyari sa kanilang bunsong kapatid ang nangyari sa kanilang ama. Dahil sa napuno na ng pagluluksa ang buong pamilya, kaya umalis na lang din sila Magnus at Maris nang hindi nagpapaalam. Pagka-uwi nila ng bahay, bandang gate pa lang, ay amoy na nila ang mabahong samyo ng Baygon insect spray. Nakita nilang nakasilip na rin sa bintana sina Tomby, Pandoy at Mang Ambo, habang mga nakajacket ang mga ito at nakataklob sa ulo ang hood, tapos nakasalamin ng sobrang tinted. "Anong nangyari sa inyo?" tanong pa ni Magnus. Sabi naman ni Mang Ambo, "Kitang-kita kaya namin mula dito, Mags, ang mga umaatake insekto sa bahay noong negosyante. Akala nga namin pinagkakagat na kayo roon eh." Sabi naman ni Magnus, "Ewan ko rin, pero miyembro lang ng pamilya ni Ronaldo ang inatake ng mga insekto. Ang dalawang katulong ay hindi rin naman ginalaw." Anong balita doon, Mags?" tanong naman ni Pandoy. "Wala na si Ronaldo. Inialay niya ang sarili niyang buhay para hindi maubos ang buong pamilya niya. Siya lang naman talaga ang kailangan ng mga insektong iyon. Tapos na ang misyon natin rito. Tara, magsibalik na tayo sa resort. Baka maisipan pang dumaan ng mga insekto sa bawat taong nasa loob ng subdivision na ito at madamay pa tayo." "Oo nga, Mags, tara na." Wika pa ni Mang Ambo at sumakay na agad sa sasakyan. Sumakay na rin si Maris. Si Magnus na lang ang naiwan na nasa labas ng sasakyan, kaya siya na ang nagpatay ng mga ilaw, nagbukas ng gate at nagsara rin noong makalabas na ang sasakyan. Tahimik ang lahat habang bumabiyahe papauwi ng resort. Pagkarating sa resort ay sinabi ni Magnus, "Parang gusto ko magkape. Kayo ba?" Sabi naman ni Tomby, "Ako, nagugutom. Gusto ko ng kanin." Sabi naman ni Pandoy, "Ako rin. Parang nagutom ako bigla dahil sa kabaroon sa mga insekto. Ang babangis umatake eh." Sabi naman ni Mang Ambo, "Tara, samahan mo ako, Pandoy. Maghahanap tayo ng nagtitinda ng barbecue para may maiulam tayo. Ikaw naman, Tomby, magsaing ka. Kayo, Mags, kakain rin ba kayo?" "Hindi, Mang Ambo, magkakape lang ako." "Ako rin, kape lang din ang sa akin." Sabat naman ni Maris. Umalis na nga si Mang Ambo at Pandoy upang maghanap ng nagtitinda ng barbecue hanggang sa makarating sila sa bayan. "Mang Ambo, ayun no, mukhang barbecuehan yun, malapit sa presinto." Wika pa ni Pandoy. Pumarada sila malapit roon at parehong bumaba ng sasakyan. Matapos makapili ng bibilhin ay sinabi ni Mang Ambo, "Pandoy, ikaw na ang maghintay ng order natin na maluto. Pakikibalita lang muna ako sa presinto. Parang nagkakagulo eh." "Sige lang, Mang Ambo, dito lang ako." Sagot pa ni Pandoy at naupo sa may bato, hindi kalayuan doon sa nagtitinda ng barbecue. Lumapit na nga si Mang Ambo sa presinto. Nakita niyang may dalawang pamilya ang naroon na parehong may inire-report. Nilapitan ni Mang Ambo ang isang binatilyo na naroon na mukhang kasama ng isang pamilya.
Iho, kasama ka ba ng pamilyang iyon? Opo. Anong inire-report nyo? Tsaka, kilala nyo ba yung isang pamilya na yan? Opo. Narito po kami para i-report ang pagkawala nila Ate Sandra ko at ng boyfriend niyang si Kuya Raymart. Bali, ang pamilyang iyon ang pamilya ni Kuya Raymart. Nag-away nga sila mama ko at ang mama ni Kuya Raymart dahil inisip nila mama na baka tinanan ni Kuya Raymart si Ate Sandra. Kaso, natagpuan namin ang kotse ni Papa na ginamit ni Kuya Raymart na iniwan sa may gilid ng kalsada. Malapit lang iyon sa isang abandonadong asylum. Anong asylum? Tanong pa ni Mang Ambo. Mental hospital po. Pero matagal na yung sarado. Tsaka walang malapit na kabahayan roon. Kaya imposibleng magpunta sila roon. Ang duda nila mama at papa na baka may kumidnap kina Ate Sandra at Kuya Raymart. Kasi kung magtatanan iyon, ay bakit walang dalang kahit isang damit maliban sa suot nila? Tsaka bakit rin iniwan ang sasakyan? Gayong ibinigay na ni Papa ang sasakyang iyon kay Kuya. Ah, ganun ba? Sige iho, huwag kang mag-alala. Makikita rin sina ate mo. May kaibigan akong private investigator. Narito siya ngayon sa lugar na ito, nakabakasyon. Ipapaalam ko na rin para makatulong sa paghahanap. Huwag mo na lang din babanggitin sa mga magulang mo. Babalitaan ko na lang kayo kapag may nakuha na kaming balita ng kaibigan ko. Maraming salamat po. Sagot pa ng binatilyo. Tapos iniwan na ni Mang Ambo at bumalik sa barbecuehan. Pagkarating niya roon ay wala na si Pandoy. Kaya dumiretso na siya sa sasakyan. Naroon lang si Pandoy nakatayo sa may harapan. Anong balita, Mang Ambo? Mukhang may bago na naman tayong misyon rito. Ha? Ano naman yun? May magkasintahan na nawawala. Baka naman nagtanan lang o di kaya nagbakasyon nang hindi nagpapaalam. Ano ka ba? Hindi ganon. Dahil natagpuan ang kotseng gamit sa isang abandonadong mental hospital. Teka, asylum? Oo. Naku, isa pa naman niya sa pinaka-haunted na lugar. Mas malala pa raw ang ganyan kaysa sa normal na abandonadong hospital. Takot na wika pa ni Pandoy. Sabi naman ni Mang Ambo, alangan naman pairali natin ang karuwagan, may dalawang buhay ang nakasalalay. Tulungan na natin. Total, multo lang naman ang makakalaban sa mga ganoon. Mas madali iyon kaysa sa mga aswang na talagang pumapatay. Napasabi naman si Pandoy nang, ganun lang ba ang akala mo, Mang Ambo? Sige, sabihin mo na mas madali kaharap ang mga multo kapag nakasagupa mo ang mga multo na nanggaling sa asylum. Kaya nilang pantayan ang bangis ng mga aswang at kaya rin nilang pumatay. Ay, Pandoy, nasobrahan ka na naman sa kakanood ng horror movies Tara na nga, si Magnus na ang pagdesisyonin natin sa bagay na iyan. Nariyan naman si Maris. Kahit papaano, may alam naman yan sa orasyon. Matutulungan tayo niyan. Tsaka malay natin, kung sila ni Magnus na lang uli ang pumasok, magpaiwan na lang tayo sa labas. Katulad ng nangyari kanina. Wika pa ni Mang Ambo na ang totoo ay nagsisimula na ring matakot sa kanilang susunod na misyon. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Isang story promotion po uli ha. Sana po ay pakinggan nyo ang kwento nating litratista. Maiksi lang po ang series na iyon. Maganda ang kwento at maganda rin ang pagkakanarate. Sana ay bisitahin nyo. Meron na rin iyong playlist para tuloy-tuloy na ang inyong pakikinig. Maraming salamat po. Magsama-sama tayong muli sa part 127 nitong kwento nating Lihim ng Medalyon. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.